it's Mars. Welcome to my YouTube channel. And for today's video, I will do unboxing my Details Cosmetics. Guys, alam natin na every year nagsisale talaga ang Detail Cosmetics. Pero syempre hindi ako pumila. Nag-antay ako ng pa-sale nila sa online. Hindi ko kasi bet ang pumila. And nagsisale din naman sila online ng parehong presyo doon sa bodega sale nila. Basta mag-abang-abang ka lang talaga ng live nila. So syempre una ko in-unbox is yung matagal nang nasa cart. Of course, yung makeup palette nila na ang lakas makaroman. This is in the shade Tundra. And tignan nyo naman yung packaging. Mula dun sa pagkakabalot pa parcel, ang secure talaga para hindi basag na dumating sa'yo yung product. Hanggang sa packaging nila mismo dun sa product at merong mga naka-indicate kung anong mga kulay nung eyeshadow. Tapos syempre nakalagay din yung mga ingredients, paraben-free, animal, Basta yun, i-google mo na lang, charis. Actually, pag naka-video pala, hindi makita kasi nagre-reflect yung light. Pero hindi ko alam kung ito yung palette na merong expiration date. Babalitaan ko na lang kayo next time, charis. So ito na, I am so excited na makita talaga yung actual palette. Actually, itong pinili kong shade kasi gusto kong gumawa ng mga fairy makeup. Tignan nyo naman kung gaano kaganda. Lalo yung mga shimmer eyeshadow niya, diba? Hindi pa yun na-swatch sa kamay ko tsaka sa may mata ko. Pero ang ganda na talaga tignan dito pa lang sa palette. Same do sa packaging na karton niya. Meron din nakalagay sa likod kung ano yung pangalan ng mga shade. Tapos yung pinakaharap, diba? Ang lakas makasosyal na eyeshadow palette. Tapos ito, tignan nyo. Nilapit ko na talaga sa inyo para makita nyo kung gaano talaga siya kaganda. Actually, hindi lang siya pwede pang eyeshadow. Pwede din siyang pang contour, blush on, highlighter, powder sa ilalim ng mata, pang kilay, pang eyeliner. So, hindi siya eyeshadow palette. For me, pwede siyang gawing makeup palette. Tapos ito guys, look at the shimmer eyeshadow. The shimmer is shimmery. Pwede talaga to pang fairy makeup look, dewy makeup look, soft glam look. Diba ang daming pwede gawin? Kaya malapitan o malayuan, ang ganda ng shimmer. Then syempre swatch din natin tong mga matte eyeshadow. Tignan mo naman kung gaano ka-fierce nitong eyeshadow color. Pwedeng pang Latina look talaga to. Then syempre tignan natin tong brown na pwedeng pang contour, kilay, eyeshadow, eyebrow, eyeliner. Yung kasunod yung puti, pwede pang highlighter sa nose, sa mata. And yung kasunod na violet, pwede siyang pang blush on. Syempre pang eyeshadow. Same doon sa parang light pink, pwedeng pang blush on din. Or highlighter din. Diba? Pwedeng pang Douyin makeup look, Chinese, Taiwan. Kasi ang muted lang ng kulay niya. Hindi siya ganun katapa. Parang may pagka-cool tone. Ewan ko kung tama ako, pero yun yung tingin ko. Then let's swatch this last two eyeshadow. Yung medyo light, pero syempre pwedeng pang blush on, highlighter, and then yung dark, syempre pwedeng pang kilay, pang eyeshadow, eyeliner. And tignan nyo naman kung gaano ka pigment, and halata naman na buildable and blendable naman yung mga eyeshadow nila. Ito talagang glitter eyeshadow nila, talagang sobrang pumukaw sa akin kasi mahilig ako sa mga glitter makeup ngayon. Syempre gusto ko din itong mga matte eyeshadow nila. And again, this is Detail Cosmetics in the shade Tundra. Syempre maglalagay ako ng link ng shop ko sa TikTok, Ecomobi at Shopee platform. Tignan mo na lang. Sunod ko naman i-unbox from Detail Cosmetics. Isa talaga to sa mga product na gustong-gusto ko talagang bilhin. Luckily, nakahabol ako sa pa-sale nila. So, ito na nga. Ito yung Glass Stain Hydrating Serum Stain na lipstick. And dalawang shade lang yung nagustuhan ko kasi mostly wala akong ganitong shade dito sa mga lipstick collection ko. By the way, the name of the shade is Smitten and Sunburnt. Yung sobrang excited ako kasi first time ko na magkaroon ng lipstick na lip stain. Most kasi sa mga lipstick ko is mga smudge proof, waterproof, kiss-proof. Ngayon lang ako nagkaroon ng parang tinted lip gloss tapos lip stain. By the way, ito pala ang doe foot applicator niya and yung pinaka-packaging din niya pati. And then ito naman yung shade kapag sinawatch sa kamay. Tignan nyo kung gaano siya ka-glossy, ka-tinted. And medyo na-overwhelm ako kasi sa kulay ng packaging. Akala ko ganon siya ka-dark. It turns out na para siyang brick red. Next is to try the shade Smitten. Ito, napili ko talaga kasi wala pa talaga akong pink na lipstick or lip stain. So, tuwan-tuwa ako nung nakaabot talaga ako sa sale. And then, ito yung itsura niya kapag sinawatch mo sa kamay. Hindi rin nakaka-overwhelm yung pagka-pink niya. Yung tipong typical na pagka-pink, hindi siya baby pink at hindi naman siya parang rose pink. Na feeling ko kapag nilagay ko sa labi ko, magiging fresh yung aking lips. So, it's time for stain
test. Bale, wet tissue yung ginamit ko. And mga B, talaga nag-stain siya. Tapos, ang lambot nung part ng hand ko na yan. Siguro kasi dahil nga may serum. And yung disclaimer nila na hydrating talaga. Ito kasi yung mga uso ngayon sa mga makeup product. Meron na siyang kasamang skin caring at the same time makeup product din siya. Diba? Tapos, affordable mo lang siyang mabibili. Tapos, mga B, hindi pa ako nakontento. Ni water test ko pa. Tsaka smudge proof test. O, diba? Na-retain pa rin yung pagiging lip stain niya dyan. Na tipong kahit na wala yung gloss, meron pa rin lipstick talaga. Patungan mo na lang ng another gloss. So, sa waterproof test, check. Smudge proof, check. Kaya mga B, kung gusto mo nito, maglalagay ako ng link niyan dito sa description box. Sunod naman ay unbox ko lipstick pa rin from Detail Cosmetics. This is their Satin Luxe Light and Satin Luxe Butter Tint Lipstick. So guys, sinalagay ko sa screen ko ano mga benefits ng mga lipstick na ito. Makikita nyo na lang nagpa-pop dyan sa screen nyo. So yan yung itsura ng packaging niya sa labas at ito naman yung pinaka-packaging ng bullet lipstick or tint. At syempre, hindi ko binili lahat ng shades. Yung mga kakaiba lang sa paningin ko yung binili ko. So yung pangalan ng shade is Soda Pop, Black Cherry Soda, and Apple Fizz. Then isang shade lang yung nagustuhan ko sa Satin Luxe Butter Tint. Yung best seller nila na shade Rose Latte. Then ito yung itsura ng bullet lipstick na ignore ako dyan. Akala ko di ikot, yung pala di angat. Pero in fairness, ang cute ng packaging. So it's time to check the shade by swatching it to my hands. In fairness, it's easy to glide. Ang ganda ng texture and pati nung shade. Pwedeng gamitin sa red wine makeup look. By the way, this is in the shade Black Cherry Soda. Next shade to try is Soda Pop. I'm so excited kasi first time ko lang magkaroon ng ganitong shade. And I'm not sure kung bagay siya sa akin pero kiber, susuotin ko pa rin tong shade na to. Charis! It's also easy to glide pero nung una hindi ko nakikita yung shade pero buildable naman siya. Sooner nakikita din. Tapos hindi pa na nakarecord yung camera na swatch ko na pala tong Apple Fizz. Pero di bale, at least nakita nyo pa rin kung anong itsura niya kapag sinwatch ka man. And then last shade that I will try. This is Satin Luxe Butter Tint in the shade Rose Latte. So kung yung Soda Pop ang lakas maka tan and brown and then yung Apple Fizz naman parang may pagka pinkish. Ito namang Rose Latte ang lakas maka cinnamon or mocha lip shade. Ang lakas maka My Lips But Better or MLBB or pang everyday na lipstick. Pero overall lahat sila maganda and I'm so happy sa lahat ng mga na-purchase ko dito kay Detail Cosmetics. In fairness, magaganda din ang mga product nila, affordable na at walang tapon. And dito na lang nagtatapos ang aking video. I hope you guys like this video. Kung nagustuhan nyo, hit like and kung pwede rin kayo mag-comment and kung bago ka lang, click notification bell para updated kayo sa mga upcoming video ko. Ayun lang, thank you for watching. Bye-bye!